mag-share sa inyo dahil nararamdaman ko natin na talagang meron pong magandang gagawin si Lord itong mga darating na araw. Amin po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Ako lang na nandito sa harap, sabi ko, Lord, ganito pala ang magsalita sa doon ko tinitignan. Samantalang nung araw, dito lang po kami nakatingin nung araw, pero sabi ko, kakaiba pala ang pakiramdam kapag nakatingin ka na dyan sa mga bleachers. Amin po ba? Sabi mo sa katabi mo, malapit na. May magandang mangyayari. Amin po ba? Naniniwala po ba kayo na ang 3 p.m. ay hindi lang ganito ang bilang natin? Parang tatatlo pa, ilong pa. Naniniwala po tayo lahat. Praise God. Kung yan po ang pinaniniwalaan natin, then pakinggan po natin ang salita ni Lord ngayong hapon ito dahil ito pong i-share ko po sa inyo ay isa pong dapat na kailangan natin taglayin para sa ganon, marating natin yung gustong iparating sa atin ng Panginoon, yung gustong pagdalhan sa atin ng Panginoon. Amin po ba? Alam nyo, ito lang sitwasyon natin na to, sigurado ako, merong iba dyan, pero yung mga nandito ay sigurado nakatawid na. Sabi mo sa katabi mo, salamat, nakatawid ka na. Alam niyo ba yung biglang pag-post ng ulan kanina, sigurado ko, merong iba doon na umatras na. Tama po ba? Alam niyo ba, napakalaga po itong share ko sa inyo, okay? Ang title po ng aking topic ngayon ay, eto po. Yan. Basahin niya po natin, 1, 2, 3. Lakas, yung mas malaki, yung may dating naman, sabi mo, ituro mo yung katabi mo, magpakatabang ka! Bakit? Bakit? Parang hindi nyo kaya mapanindigan na kasama natin si Lord ngayong hapon ito. Sino naniniwala na kasama natin si Lord ngayong hapon ito? Then, wala kang buwang upang paghinaan ng loob o matakot. Amin po ba? Kapag palapakan natin ating Diyos na buhay. Alam niyo ba, kung tatanungin po natin, ang lahat sa atin dito ay wala pong gustong matawag na duwag. Tama po ba? Sige, tanungin mo kayo, katabi mo, duwag ka ba? O anong sagot niya? O hindi! Wala pong sinuman na masaya na siya ay tinatawag sa pangalang duwag. Dahil hindi po yan ang tunay na pagkadesenyo ng bawat isa sa atin. Amin po ba? Ang lahat ng mga tinubos ng Diyos ay mga matatapang. Alam niyo, nung nakaraang Sunday, yung isinare po na Pastor Rabigay ay patungkol po sa pakikipagdigma. Hindi ka pwedeng mandirigma kung ikaw ay matatakotin. Kailangan ng isang mandirigma ay isang matapang. Sabi mo sa katabi mo, magpakatabang ka. Okay. Sabi mo sa katabi mo, grabe talaga si Lord. Ito po, sa lahat po ng human qualities, ang katuwagan po ay isa sa pinakapangit at isa sa pinakaayawan natin na may tawag sa atin. Tama po ba? Sabi mo sa katabi mo, pag duwag ka, pangit ka. Kaya wala talagang gustong isa man sa atin na matawag na duwag kasi iyan ay isang napakapangit na katawagan ng bawat isa. Amen? Palabakan natin ating Diyos na buhay. Okay, pasensyahin na po kung medyo binibigay ko yung boses ko. Baka pagdating po sa taas, hindi nyo pa rin po marinig. Iba po kasi nandito po tayo. Tama po ba? Sa taas, naririnig nyo ba? Sa likod, naririnig nyo ba? Eto, naririnig nyo ba? O, salamat. At naririnig natin lahat. So, ayun sa katabi mo, makinig ka. Kinakausap ka ni Lord. Okay? Naalala ko po nung ako po'y elementary, kapag ka naghamunan ang dalawang bata, anong madalas sinasabi?
Sige, kung talaga matapang ka, kalabitin mo kayo ilong niya, kalabitin mo kayo tainga, di ba gano'n? Pagka yung medyo takot, sabi nung isa, naglilinya na yun. Ops, hanggang dyan ka na. Pasugod pa rin yung matapang. Sabi niya, ops, sige, hanggang dyan ka na. Kung hindi, may tama ka na sa akin. So, dito po, pinapakita talaga yung kapangyarihan ng tapang. Tama po ba? So, ngayon nga po ito, gusto ko pong bigyan natin ng kunting pagpapaliwanag kung ano po talaga ang tunay na tapang. At kung ang takot po ba ay nakabubuti sa bawat isa sa atin o nakasasama. Amen? Isip po ba lahat? Okay? Ang tapang po minsan ay parang nakikita lang po natin sa mga, halimbawa sa mga sundalo. Isang sundalo na dahil may hinagis na granada, para lang may ligtas na ibang kasabahan niya, siya na yung umaako nung pagsabog ng granada. O yung iba naman, meron pong sunog, yung pong mga bumbero po ay nagpapakatapang para lang iligtas. Kung meron mang naiwan na kailangan iligtas sa bahay na yon, ay ginagawa niya yon. O isang pulis na bumaril ng isang kaaway niya. Minsan gawin po natin tinitignan ang katapangan. Pero alam niyo ba, ng tunay na tapang ay ito, na sa bawat desisyon, ang tapang daw po ay ito po yun, bawat desisyon na ginagawa natin sa araw-araw, yun ay nagpapahayag kung tayo totoong matapang o huwag. So ibig sabihin ng tapang ay araw-araw natin dapat kasama. Tama po ba? Dahil araw-araw, marami tayong kinakaharap na kailangan natin desisyonan. Ngayon, kung ano man ang desisyon mo raw, sa sitwasyon na yon, yun daw po ang nagpapahayag kung ikaw ay matapang o huwag. Naintindihan po ba natin? Sabi mo sa katabi mo, buti na lang nagdesisyon kang tumawid kahit na malakas ang ulan. Amen? Yan po ay isang pagpapakita ng tapang. Sa kabila ng banda ng malakas ng ulan, hindi ka pa rin nagpapigil para makarating ngayong hapon ito. Amen? Palapakan natin si Lord. Alam niyo ba na maraming tao na nakabatay ang kanilang tapang, una, kapag matapang lang kapag may sandata sila. Tama po ba? Okay? Next slide. Na, lumalabas lang ang kanilang tapang kapag mayroon silang mga weapons sa tinatawag o sandata. Yung iba naman, matapang lang sila dahil may dating, may kakayanan silang magbayad o may kayamanan. Okay? Pangatlo, matapang lang siya kasi may posisyon siyang pinanghahawakan. Yung iba naman, matapang lang siya dahil meron siyang kapangyarihan o authority na pwede niyang gamitin. Yung iba naman, kaya lang naman matapang yan dahil mayroon siyang inaasahang bodyguard o mga kasama. Tama po ba? Yun po yung mga ibang pagbabatay natin sa katapangan. Alam nyo, wala po rito ang totoong tapang. Hindi po dito natin nakikita yung totoong tapang. Ang totoong tapang ay kakaiba. Sabi sa katabi mo, kakaiba. Ano po ang ibig sabihin ng tapang o courage sa sinasabi po ng Joshua 1:9? Okay? Ayon po sa dictionary, kay Aling Miriam, ito po, the ability to face and deal with, sabi niya, a dangerous and difficult situation. Ito daw po yung kakayanan upang harapin. Sabi mo sa katabi mo, harapin. At gumawa ng paraan para harapin ang isang nakakatakot o mahirap na sitwasyon. Amin po ba? Dalawang bagay daw kailangan mo harapin. Kaya sabi mo sa katabi mo, ang mga problema hindi tinatalikuran. Ang mga challenges sa buhay natin hindi tinatalikuran.
Ang mga parang anghel, parapen, hindi tinatalikuran yan. Maging yung dinidil ni Lord sa buhay natin, hindi natin tinatalikuran yan, hinaharap natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, ang tumatalikod, duwag. Ang umaatras, duwag. Tama po ba? May kausap pa po ba ako? Ayon po sa mga modern natin, writers po, meron po sila mga quotation po about courage. Sabi niya rito, courage is fear that has said its prayer. Sabi niya doon, ang tabang daw ay takot na naipanalangin na. Siya dito na kapag nakakaramdam po siya na parang kinakabahan, natatakot ang una niyang ginagawa ay nananalangin na siya. Basa kamay. Tapang daw yan. Amen? Dahil once na nanalangin ka, yung takot mong yun ay sinurrender mo sa Panginoon, bumabalik yung bangis mo. Sabi mo sa katabi mo, bumabangis ka pag nananalangin ka. Amen? Ano pa? Sabi na po ng mga modern writers, sabi niya, courage is fear that holds on for 1 minute. Ayan po kay George Patton yan. Sabi niya rito, ang tapang ay takot na pinigilan lamang ng 1 minuto. Amen? Ang katapangan daw, madalas pinipigilan lang ng ilang segundo, ilang minuto yan. Tama po ba? Kung kaya mong i-handle ang takot. Amen? Pero kailanman, hindi mananay kang takot kung alam mong ikaw ay matapang. Amen po ba? Okay, ano pa? Sabi niya rito, kay Franklin Jones, sabi niya rito, sabi niya, courage is the ability not to let people know how scared you are in the inside. Ito na po yung tapang na mayroon kang kakayanan na hindi nalalaman ng iba na mayroon kang something kabog sa iyong kalooban. Amen? Meron ba kayo minsan? At tapang-tapang sa labas, pero deep inside po ay meron something parang kinakabog. So ayun na po, ayun kay Franklin. Ano pa? Ito po. Kay Kapitan Bakir naman, okay? Ang sabi niya dyan, courage is doing what you are afraid to do. Where there is no fear, there is no courage. Kaya sabi sa tabi mo, kung walang takot, walang tapang. Amen? Ang sabi niya, ang tapang ay ito yung ginagawa niya ang mga bagay-bagay na kinakatakutan niyang gawin. So ayan daw po ang sabi ni Kapitan Reader. Okay, ito pa. Ayon kay Peter Drucker, whenever you see a successful business or organization, sabi niya, someone once made a courageous decision. Ay sabi mo sa katabi mo, kung may trabaho ka, magpasalamat ka. Bakit kailangan magpasalamat? Kasi nang dahil sa isang tao na nagpakatapang, naitindig yung kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Amin po ba? Kung estudyante ka ngayon, nag-aaral ka, magpasalamat ka. Hindi ka kailanman dapat magreklamo. Kasi mayroong isang tao naging matapang dyan para maitindig yung school na pinag-aaralan mo ngayon. Amin po ba? Eto, maganda. Tayo sa tabi, magpasalamat ka sa Panginoon. Merong mag-asawang matapang na tumindig para manatiling nakatayo ang JCSGO. Come on, palpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Bishop at Pastor Vicky.
Alam nyo, maaaring yung 3/4 ng henerasyon na ito, hindi alam kung ano po ang hinarap na laban ni Bishop at Pastor Vicky para lang panindigan kung ano ang puso ng Panginoon para sa JCSGO. Amen? Pwede ba tumatayong lahat at palakpakan natin si Lord sa buhay ni Bishop at Pastor Vicky? Come on! Come on! Come on! Birang paggalang, pagkilala sa katapangan ng Diyos na binigay sa puso ni Bishop at Pastor Vicky. Kung alam na natin lahat kung ano ang mga laban nila kung wala pa tayo rito, kung maririnig nyo lang mula sa puso ni Bishop, halos ibigay na niya yung tuwalya. Bahala na kayo dyan. Pero dahil sa katapangan niyang ibinigay ng Diyos sa kanilang buhay bilang mag-asawa, ikaw ngayon naririto, nagpapatuloy na sumasamba sa Panginoon. Amen! Maaaring hindi nila nakikita madalas si Bishop na tumatayo rito. Pero, grabe, kung anong tapang meron siya, anong kasagsagan ng laban sa mga kumukontra ng araw. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka lang gumaya doon. Amen? Imagine, nung ginagawa mo ito, ang lakas ng bagyo, lumilipad ang mga bubong. Pero si Bishop, hindi natinag. Si Pastor Vicky, hindi natinag para maitindi kung saan ka ngayon nag-enjoy, sumasamba sa Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpasalamat ka. May leader ka na patuloy na sinisikap magpakatapang para maayos ang buhay natin. Amen? Wala tayong karapatan na magreklamo kung sino mang merong leader tayong inalaga ng Panginoon. Dahil ang mga lingkod ng Diyos na yan, halos ibigay na nila ang kanilang buhay. Halos minsan, i-give up na lang nila. Ayaw ko na, Lord. Pero bakit nananatili pa rin ang mga leader mong yan? Nagtsatsaga pa rin sila sa atin para dalhin niya tayo doon sa lupang pangako ikabubuti ng buhay natin. Dahil lamang po sa isang salita, nagpapakatapang ang mga yan. Amen? Ay sabi mo sa katabi mo, sikapin mo rin magpakatapang. Since ayaw naman natin matawag na duwag, then, no choice. Sabi mo sa katabi mo, no choice. Harapin natin anumang sitwasyon meron tayo sa buhay nang meron pong taglay na katapangan. Dahil yung nangako sa atin na tayo magpakatapang, hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kasama natin si Lord. Yun po ang dahilan bakit po tayo nanatiling at matapang na humaharap sa ibang sitwasyon ng buhay natin. Hindi ko alam kung ano maaaring pinagdadaanan ng bawat sa atin. Pero sinasabi sa salita ng Panginoon, magpakalakas ka at magpakatatag, magpakatapang, huwag matatakot, kasi kasama mo ang Panginoon. Haman, palapakan natin ating Diyos na buhay. Okay? Alam niyo ba na meron pa akong nabasang 10 mga major na kinakatakutan ng tao mula sa 10 pababa. Okay? Top 10 strong fears ng tao, yung kinakatakutan ng tao. Ang katakutan, mawalan ka ng kalayaan. Pangsyam, yung pong hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyayari. Tama mali? Dahil hindi mo alam kung ano maaaring mangyayari, kung minsan nilalambuan tayo ng takot. Pangwalo, yung pong mga pain na naranasan ng bawat sa atin, natatakot tayo masaktan. Okay, pangpito, yung mga disappointments na maaari natin nararanasan sa buhay, parang ayaw natin ma-disappoint sa mga pangyayari, yung mga karanasan natin sa buhay. Sumunod, yung pong misery, sabi niya, yung kasakitan.
O yung panglima, kalungkutan. Ayaw natin na tayo masadlak sa kalungkutan. And then pang-apat, ayaw natin na tayo po ay nakukutya. Tama o mali? Ano pa? Pangatlo, ayaw natin na tayo po ay nare-reject o na-hit sa pwera. Amen? Ano pa? Ayaw natin, eto marami sigurado nito, natatakot mamatay. Kaya kung yan ay isa sa kinakatakutan mo sa buhay, dapat matutunan mo ngayon itong salita ni Lord ngayong araw na to dahil hindi tayo kailanman dapat natatakot sa maaaring pagdating ng kamatayan natin physically. Alam nyo, simple lang ang sagot ko sa mga natatakot na mamatay. Anytime. Mula ngayon. Dahilan, wala siyang assurance kung saan siya tutungo pagkatapos na rito sa lupa. Pero kung alam mo, after mong mabuhay dito sa lupa, maliwanag sa'yo na lilipat ka sa buhay na walang hanggan, then wala ka dapat katakutan pagdating po sa kamatayang pisikal. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. And panghuli na kinakatakutan ng tao daw, yung pong tayo po ay mabigo o mag-fail. Wala pong taong gustong-gusto na siya ay nabibigo. Amen po ba? So yan daw po yung mga 10 mga major na pwedeng ikatakot ng tao. Okay? Sabi niya ito, pakinggan ito ha. Ang takot ay isang karaniwang bahagi ng emosyon ng tao. Ay mapapansin nyo, lagi tayong mayroong takot na nararamdaman. Ibig sabihin, kasama talaga sa emosyon ng tao yan. Amen? Kaya nga lang, nagiging masama daw ang takot. Ito, pakinggan nyo maigi. Nagiging, itong takot na to, na bahagi po ng emosyon natin, ay hindi daw po masama yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi masama yan. Ito, nagiging masama lang ang takot natin kapag ka ay ito'y nakatuon una sa tao. Pansinin nyo, para hindi nyo ma-misinterpret yung sinasabi ko ngayon. Kapag ang takot mo daw ay nakatuon sa tao, bagay, o yung mga sitwasyon sa buhay mo, then masama yan. Sabi mo sa katabi mo, masama yan. Hindi makabubuti sa buhay mo yan. Kaya kung mayroon kang kinakatakutan na tao, lumaya ka dyan. Kung mayroon kang kinakatakutan na mga bagay-bagay sa buhay mo, kailangan mong lumaya dyan. At kung mayroon kang kinakatakutan na mga circumstances mo sa buhay o sitwasyon mo sa buhay, kailangan mong lumaya dyan. Amin po ba? Ang takot daw po ay dapat lamang nakatuon sa Diyos. Amen? Ulitin ko ha, baka ma-misinterpret nyo yun na hindi pala masama ang takot. Ang takot po ay bahagi po ng karaniwang bahagi po ng emosyon ng tao yan. Nagiging masama ang takot kapag po ito ay nakatuon sa tao, bagay o pangyayari o mga sitwasyon sa buhay natin maliban sa Diyos. Malinaw na po ba? Ang takot. Dapat ang takot kahit nasa Diyos lang nakasurrender yan. Amen po ba? So, ganito lang yan. Kung may takot ka pala sa isang bagay at may takot ka rin sa Panginoon, pero may takot ka pa rin sa isang bagay, ibig sabihin, hindi mo pa rin daw po 100% na naisosurrender yung takot na yon sa Panginoon. Nakuha niyo po yun? Kung meron kang something na kinakatakutan na mga bagay-bagay, halimbawa, 90% isinurrender mo ang takot na yun sa Panginoon, pero merong natitirang 10% sa bagay na yan, then ibig sabihin, hindi ka pa rin totally nakasurrender sa Panginoon. Nakuha niyo po yun? Para daw po mapagtagumpayan natin ang mga bagay-bagay na kinakatakutan natin,
dapat matutunan natin 100%. Sabi mo sa katabi mo, 100% na pagtitiwala sa Panginoon. Amin po ba? Saan pa nga ba manggagaling yung ibang takot sa maraming bagay kung 100% ay nandun na sa Panginoon? Nakukuha nyo? Kaya minsan meron pang natitirang takot sa mga bagay-bagay na yun kasi hindi natin 100% totally nagtitiwala sa Panginoon. Maliwanag po? Para at least ma-determine natin, bakit ito ba? Sinurinder ko naman sa Panginoon, bakit meron pa rin akong kinakatakutan itong sitwasyon na to? Natatakot pa rin ako sa tao to. Natatakot pa rin ako sa mga bagay-bagay na to. Kasi, maaaring 95% mo lang ipinagkatiwala sa Panginoon. Amen? Amen po ba? May natututunan po ba kayo patungkol po sa takot at tapang? Kung gusto natin na makatawid sa lahat ng mga kinakatakutan natin sa buhay, matutunan natin ipagkatiwala ng lubos-lubos sa Panginoon. Okay? So ang sabi niya dyan, kaya nga ang totoong tapang, sabi niya rito, ay ang lubos na pagtitiwala sa Diyos. Ulitin ko, courage is all about fully trusting God. Amen? Kailangan matutunan natin lubos na magtiwala sa Panginoon. Madaling nyo lang ma-determine kung ano po ang tunay na kalalagayan ng mga desisyon natin sa araw-araw. Kung meron pa rin kunting natitirang takot na bumabagabag pa rin sa ating puso't isipan, then maaaring hindi mo pa totally na-surrender sa Panginoon yan. Kasi meron pa pinanggagalingan eh. Nakuha niyo po yun? Kung gusto mo, lubos na wala ng panggalingan ng takot mo sa tao, sa bagay, o sa maraming sitwasyon na aming kinakarap sa araw-araw, then matutunan mo 100%. Sabi mo sa katabi mo, 100% na sumurrender kay Lord sa iyong pagtitiwala. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Parang ang hirap niyong makuha yung gustong sabihin ni Lord sa atin. Alam niyo, kapag po tayo po ay nauunahan ng takot, again hindi po masama na sa simula ay kabugin ka. Pero kapag ka po ito'y umabot ng 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, na lagi kang pinabagabag ng katakutan na ito, hindi makabubuti sa iyo yan. Amin po ba? Okay lang, normal lang yung sa unang salpo, medyo magugulat ka, pero kapag panalangin mo yan, bumabalik yung bangis mo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung medyo umaaliwalas na kasi parang may kinakatakutan eh. Sino sa hindi ko na patataasin ang kamay, sino sa dito may karanasan? Natakot siya sa kanyang teacher, mga estudyante. Marinig pa lang yung pangalan ng estudyante. Hala, grabe. Alam mo yon? Sino sa inyo dito ang takot na takot? Pagpasok niya sa kanyang kumpanya, pag narinig niya pangalan ng boss niya, o narinig niya yung mga tao maaari kahit sa kanya, natatakot siya. Again, kung mayroon man daw po tayong dapat katakutan, walang iba kundi si Lord. Amin po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, matuto kang patakot kay Lord. Dahil ang takot na sinusurrender kay Lord, pinapalitan niya ng wisdom. Sayo sa katabi mo, wisdom. Sino sa inyo dito naghahanap ng wisdom? Matakot ka kay Lord. Sige, subuhin mo. Naghahanap ka ng wisdom kung paano mo harapin ang mga problema mo sa araw-araw. Matuto kang patakot sa Panginoon. Amen po ba? Ano ba mga dapat natin matutunan? Okay? So ito ngayon ang gusto kong makita lang. Alam niyo ba, kami din po ay hindi po exempted dito sa kabog at takot. Alam niyo ba yung mga nai-assign sa pagtuto, tuwing meron po tayong ina-assign dyan, ang number 1 po na reaction ng mga
ina-assign ko dyan ng ating OIC ay kung hindi alam mo yun, magdahilan. Pero yung pagdadahilan niya yung mayroon something nararamdaman ng takot at kaba. Amen? Alam niyo ba, ako din, ito madalas kong nararamdaman sa sarili. Sa tuwing tumataas po ako dito, ang lakas nung kaya lagi inom ng inom kasi yung kaba, yung kabo, nandoon. Pero buti na lang, naturuan tayong manalangin at magtiwala sa Panginoon. At yung mga ilang segundo lang, ilang minuto lang, bumabalik yung tabang. Sabi sa katabi mo, bumabalik yung bangis mo. Amen? So, ito po yung mga dapat po natin matutunan. Okay? So, ano daw po ang sikreto para tayo po ay maging matapang? Gusto niyo malaman? Eh, tanungin niyo ko, ano yun? Akala ko natutulog kayo eh. Ha? Okay. Pakibasa ka natin yan kasi natutuyan ako. Okay, 1, 2, ready, go. Basa! Okay. Napakahalaga. Kung tayo po ay nagkahangad, na tayo po ay laging napupuspos ng tapang o yung courage na tinatawag, siguraduhin mo laging kasama ang presensya ni Lord. Amen? Kaya natutuwa po ako doon sa deklarasyon ng mga nagpipray dito, kumbaga rito na ina-acknowledge lagi yung kahalagan ng presensya ni Lord na siya ang control sa sitwasyon natin ngayon. Kasi doon lang po talaga bumababa yung kalakasan at pagpapala ng Panginoon sa kapangyarihan ng presensya ng Panginoon. Amen? Gusto ko pong balikan yung sitwasyon po ni Joshua. Alam niyo po si Joshua, sa chapter 1, bakit po 3 beses na in-encourage ni Lord, sinabihan ni Lord na magpakatapang 3 beses si Joshua? Sa verse 6, chapter 1, verse 6, sinabi na ni Lord doon, magpakatapang ka, lakasan mo ang loob. Sa verse 7, inulit niya ulit, magpakatapang ka, lakasan mo ang loob. Pang-siyam, panghuli niya sinabi, pinaalalahanan si Joshua, magpakatapang ka, lakasan mo ang loob, huwag kang manlulupaypay, huwag kang matakot. Bakit? Dahil kasama kita. Amen? Di ba napakagandang panghawakan na pangako ng Panginoon sa buhay natin sa tuwing tayo po ay dinadalaw ng takot, pag-aalala, o anumang bagay na maaaring tumigil sa atin na pumunta doon sa gustong pagdalan sa atin ng Panginoon. Kaya napakahalaga at napakabigat ang papel ng tapang pagdating po ng pagko-crossover na tinatawag. Amen? So anong dahilan? Bakit po si Joshua po ay natakot? Bagamat hindi niya bulgar na sinasabi, pero alam niyo ba, minsan yung pagtahimik, pag-amin natin na tayo po'y natatakot, tama po ba? Minsan, dahil ayaw mo lang ipakita na ikaw ay natatakot, tumatahimik ka na lang. Ganun po ang nangyayari kay Joshua. Pero si Lord marunong. Alam niya kung ano ang kumakabog, alam niya kung anong nararamdaman ni Joshua, at alam ni Lord kung anong nararamdaman ng bawat isang tao kinakabog at natatakot. Amen? Kaya ito ang word niya para makomfort ang bawat isa, mapalakas ang bawat isa, at mapatapang ang bawat isa. Amen? Dahilan, bakit po si Joshua po ay natakot? Dahil yung responsibilidad na kanyang tataglayin. Imagine, namatay na po kasi yung successor niya, yung leader niya, namatay. So walang ibang ipapat kundi siya. Okay? Pangalawa, alam niya na napakaraming pangungunahan niya ang matitigas ang ulo. Mga kontrabelo, yung mga pangungunahan niya para dalhin sa promised land. Ano pa? Dahil alam niya, yung kanilang daraanan ay maraming mga challenges sa kanilang paglakad. Amin po ba? Pero dahil sa salita ng Panginoon, si Joshua po ay napangunahan niya ng buong tapang ang mga Israelites. Amen? Naitawid niya sila sa ilog Jordan. Amen? Palapakan natin Diyos na buhay.
So the same thing, ang gustong ipabatid sa atin ng Panginoon, kung gusto mong matawid ang mga ilog Jordan ng buhay mo, una mong dapat taglayin, magpakatapang ka. Hindi yung tapang na malakas lang ang boses mo, dahil malakas lang ang personality mo. Hindi yun. Ang totoong tapang ay natututunan mong lubos na magtiwala sa Panginoon. Alam nyo, kung meron pa akong kailangan gayahin po sa tapang, si Bishop Pastor Rabigi po, nakita ko talaga sa kanila kung gaano po yung totoong tapang. Amen? Hindi nila isinantabi o hindi nila pinagdudahan ang salita ng Panginoon sa kanilang buhay. Dahil alam nila, sa Diyos lang nanggagaling talaga ng totoong tapang na dapat natin taglayin sa buhay natin. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka dapat maging matapang dahil marami kayo. Hindi ka dapat maging matapang dahil mayroon ka ngayon. Kundi ang totoong tapang, yung pong araw-araw natututunang sumusurrender sa Panginoon. Amin po ba? At kapag natutunan mo, laging nag-surrender, nagtitiwala sa Panginoon, of course, yung presensya niya, lagi kanyang sasamahan. Amen? Kaya yan po ang lagi natin laging idalangin sa Panginoon, Lord! Actually, hindi naman talaga si Lord yung nang-iiwan sa atin eh. Tama mali. Sino nang-iiwan kay Lord? Sabihin mo sa katabi mo, tayo lang naman ang nang-iiwan kay Lord eh. Amen? Kaya mula ngayon, sabi sa katabi, mula ngayon, huwag mo nang-iiwan si Lord. Ang ibig sabihin na nang-iiwan, hindi naman tayo nag-backslide eh. Nadi-discarrel tayo minsan sa release ng buhay. Tama o mali? Kaya sabi mo sa katabi mo, sikapin mo, lagi kang nasa track ng buhay o release ng buhay para sigurado mararating mo yung lugar o yung sitwasyon na gustong pagdalhan sa iyo ng Panginoon. Amin po ba? Di ba napaka-bright na po yung future na inilaan ng Diyos sa atin? Jeremiah 29:11, napakalinaw ang future na pinagpagdadala sa atin ni Lord. Ngayon, kung ikaw ay lumilihis, umaalis sa presensya ng Panginoon, matatagalan kang makarating doon or hindi ka makarating doon. Amin po ba? Kaya sabi mo sa tabi mo, huwag kang aalis sa release ng buhay. Okay? So anong susi daw kung paano tayo magkaroon ng tapang? Anong sagot? Anong susi para magkaroon tayo ng tapang? Pastor Rabigi lang ang nakakuha. Ulitin ko, kailangan buhayin natin ito kasi akala natin ang buhay natin okay lang. Minsan sinasantabi natin ang presensya ni Lord. Dahil pagdating ng mga laban sa buhay, talunan ka na naman kasi wala kang kasangga. Amin po ba? Ano ang susi ng isang magiging matapang? Isigaw ka natin, ang presensya mo, Lord! Kaya siguraduhin natin sa bawat pagkising natin sa araw-araw, unahin niyo pong hilingin na tayo po ay laging sinasamahan ng presensya ng Panginoon. At ang isang katibayan ng tayo po ay sinasamahan ng presensya ng Panginoon, yung tayo po ay napupuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Sino sa inyo dito ang nananalangin ng ganito, Lord, puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu? Dapat ganyan ang isa sa lagi natin panalangin sa buhay na ito dahil napakaraming banta sa buhay natin, napakaraming inilaan ng kaaway na banta sa buhay natin. Tama po ba? Kaya kung minsan natatakot tayong pumunta doon sa sinasabi ni Lord na sharean natin, bahagiran natin kasi pinapana tayo ng takot ng kaaway. Amen? Alam niyo ba na ang kaaway punong-puno yan ng bala ng pana? Ibala niya lang yung takot sa buhay ng bawat sa atin at tinamaan ka dyan. At kapag ito'y pinanindigan mo, ipaparalisa ka niyan. Pipigilan ka niyan. Amin po ba? May kausap po ba ako? Parang nanditiro pa rin yung kausap ko. May kausap po ba ako?
Salamat sa Diyos. May natutunan po ba tayo? Dito ako magtatapos. Alam nyo, patutunayan ko sa inyo kung gaano po kahalaga ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Meron pong senaryo sa Biblia na ang mga disciples po ay pinagbabantaan dahil lang po sa salita ng Panginoon o yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Dahil sa kanilang paghahayag ng salita ng Panginoon, marami pong banta silang nararanasan. Kaliwat kanan, harap likod, pinagbabantaan silang patayin, pinagbabantaan silang ipakulong, at pinagbabantaan sila ng lahat ng katatakutan. So anong ginawa ni Apostol Pedro sa Acts chapter 4, verse 1 to 31. Ang babasahin ko na lamang po ito, nung sila po ay dumalangin ng panalangin ng katapangan. Kaya sabi mo sa katabi mo, ang panalangin o paghingi ng katapangan, biblical yan. Ang sabi niya rito, basahin ko ha, para ma-encourage tayo, ma-challenge tayo, dahil hindi natin alam kung ano yung banta ng kaaway para pigilan tayong gawin ang kalooban ng Panginoon. Lamang sabi niya ito sa verse 29, sabi niya rito, at ngayon, Panginoon, at ito rin ang panalangin ko, nawa sa pagkakataong ito, bawat isa mapuspos ng banal na Espiritu. Sino sa dito ang gustong magpapuspos sa banal na Espiritu? Okay? Verse 29, Acts chapter 4, verse 29. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga lipin na may pangaral ng buong tabang. Ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling. At loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng kababalaghan. Ito ang matindi, sumagot si Lord. Verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang buong kapulungan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, gustong-gusto po ni Lord na ibuhos itong pagpapalang ito sa bawat isa man sa atin. Kasi meron siyang magandang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin na narito ngayon. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para paupo-upo lang dyan. Meron kang dahilan. Nasabi mo sa katabi mo, meron kang dahilan. Bakit mo nakilala si Lord? Ay upang daluyan ng kagalingan, daluyan ng mga himalag kababalaghan, daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Pero para magawa natin ang mga bagay na ito, kailangan natin ng tapang mula sa Panginoon. Amin po ba? Next, bang puspusin tayo ng banal na Espiritu ngayong hapon ito? Ngayong hapon ito, wala tayong ibang gagawin. Wala tayong ibang gagawin. Gayahin po natin, buhayin natin yung panalangin na yon na sinasabi ng Biblia. Matutunan natin, Lord, Lord, bakit kaya hindi ko magawa-gawang ihayag ang salita mo sa mga mahal ko sa buhay? Kasi naunahan tayo ng hiya, takot, o anuman mga bagay-bagay na pumipigil sa atin. Pero kapag tayo po ay napuspos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, walang pwedeng pipigil sa sinuman na nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kaya sa hapon ito, i-check natin mga sarili natin mga kapatid, ano ba yung mga kinakatakutan ko sa buhay? Ano ba yung mga pumipigil sa aking buhay? Bakit ang kupad ng usad ng aking buhay? Meron something na bumabagabag sa buhay mo marahil. Maaaring ikaw ay natatakot dahil sa kalalagayan ng iyong kalusugan. Maaaring natatakot ka dahil baka malugi ang negosyo mo. Maaaring natatakot ka dahil baka mawalan ka ng trabaho. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka kailanman dapat matakot. Dahil kung alam mong kontrolado ni Lord ang bawat sitwasyon mo, dapat kang magalak. Dahil merong taglay na tapang ang Panginoon na pwede niyang ipuspos sa buhay ng bawat isa sa atin.
Kaya ngayong hapon ito, habang nakaupo tayo dyan, kung ikaw mismo naghahangad ng lakas ng loob at tapang, pwede kang tumindig. Hindi kita kinakailangan tawagin para pumunta rito. Diyan pa lang sa kinaupuan mo, tumindig ka dyan at gagawa tayo ng panalangin, gaya ng panalangin ng Apostol Pedro. Amen? So sa hapon ito, pwede ba tayong yung lahat? Hallelujah! Panginoon, salamat po ng marami at malaya pong naipahayag ang nais mo pong sabihin sa bawat isa na nakarating ngayong hapon ito. Kilala mo ang bawat isa na naririto, Panginoon. Alam mo rin kung ano po yung mga maaari nilang nararanasan na kabagabagan, katatakutan sa buhay na ito. Marahil natatakot silang mamatay, marahil natatakot sila kung paano ang maaaring kalalagayan ng kanilang kalusugan, o natatakot sila sa kanilang hinaharap dahil walang malinaw kung ano po ang maaaring mangyari. Hayaan mo na sa pagkakataon ng Panginoon, sama-sama po namin hihilinin niya ang kami ay patuloy mo pinupuspos ng iyong kapangyarihan. Maaaring iba sa amin dito ay nahihiyang mag-share ng salita mo sa mga mahal namin sa buhay, o mga kaibigan, kakilala o kaklase. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pagkakataon mo.